sa buong Maynila. Siya po ang nakakuha ng pinakamaraming boto ng National Association. At alam mo naman, umaga, tanghali, hapon, gabi, makikita nyo si Aponte. Kaya sa tuloy ninyo, malamang. Hindi kasi Yul Servo Nieto din ang middle name nun. Kapatid niya yan. Kasi may isang kapatid ni chairman ng Barangay 76. Maraming salamat po, Councilor Leonard Sercal! Tapos hindi pa natin sa ating mga dola-dola, pagkasok po natin programa, wala po ang ating sige mga pwesto, hindi po natin natin mag-stop, ang assist kayo para sa maayos, ang organisasyon po ang ating pagdabas, mamaya, at pasikitas din po ang ating pagdabas mamaya. Paalala po, wala po tayo, wala po tayo, wala po ang anis sa inyong mga pwesto, pagkatapos po ng ating programa. At mamaya po, maaari tayo magsika. Huling araw ng Pasko ngayon, Merry Christmas! At ngayon po, kapiligan po natin ang tamala, Yorme Isko Morelos, and Vice Mayor G. Atienza! Patuloy po ng ating programa, panoorin po natin ang video na ito. Noong ako ay bata pa, dinala po ako ng aking mga si Dani Kerry sa malapit sa Michelle para makakating mapagkain sa mga nakapulong natin mga kababayan. Pagkatapos po noon, inubis po niyo sa aking mga buhay, dahil para sa kabuuan. So ayun po, tungayan natin ngayon si Yorme. So mamaya ho, hintayin na natin si Yorme lang. Gumawa po ako ng proyekto para makatulong sa mga kababayan natin na salat sa buhay. Noong ako po ay bagong isang tagapagbalita sa telebisyon, ako po yung ng programa na magpapakita sa kondisyon ng ating mga kapatid na nasa laylayan para kahit paano may papakita ko sa gobyerno kung ano ang problema ng ating bansa at paano tayo makatulong. At dyan po nakita na ang tawag na sa dito ay pagpulo sa ating mga kababayan na tumayos din ng mga paa sa pamamagitan ng mga library projects. Noong isang taon, tinulong ko po ang mga So kanina pa dapat si Yorme lalabas pero hinintay lang ni Yorme matapos yung mga kasamaan niya mag-speech. No? So ayan po, kompleto na po silang lahat. Nandyan sina Mocha Oson, si Ma'am Nieto, si Yorme Isko, at yung mga ibang pang
isang senatorial candidate. Bunso anak ni dating Mayor Lito Atienza. Yeah. Broadcast journalist sa PTV, isang government network, isang misyonaryo, nagtapos ng political science, major in governance. People of the Year awardee dahil sa kanyang suporta sa MYRC. Isang ina at direktor ng kababaihan ng Maynila. Ang liwanag ng Maynila sa kanyang talino at ganda. Sigurado mapapakichika, Vice Mayor G. Atienza. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po si G. Atienza, ang bunsong anak ng dating Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. Tinitingnan ko po kayo at may mga mukha akong kilala na alam ko naroon kasama namin sa kababaihan ng Maynila nung ito'y nag-umpisa lang. Naaalala niyo po ba noong mga panahon na yan? Meron pong isang maliit at matabang bata na nasa likuran ng aking ginanong. Ako po yun. Hindi ko naman naakalain. Ako pala magpapatuloy ng mga naumpisahan nila. At kagaya rin po ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po yun? Kagaya rin ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. Ngunit sa totoo lang po, bata pa lang po, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Pero hindi po yun nais sa katotohanan. Kaya pinangako ko sa Panginoon kung saan man niya akong karerang dadalhin, pipit-pitin ko na lang ang puso ng misyonaryo. Kaya mo ako po ay naging isang broadcast journalist for 7 years. Ginawa ko ng misyon ang kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Ginamit ang aking boses para kahit papaano ma-representa sila at mapakinggan ng gobyerno. Ngunit sa totoo lang po, sa aking paglilibot dito sa District 3, sa Binondo na lang, marami po akong nakita na meron ang munting hiling sa gobyerno. Nakita ko na kahit ano pala ang hinaing natin o isigaw natin para mapagbigyan ng ating mga kahilingan na alam natin kaya namang masolusyonan ng gobyerno. Kung pala ang gobyerno ay hindi po marunong makinig sa tao. Ika nga po ni Yorme. Nga. Kaya nung tinanong po niya ako kung maaari niya ako maging katabal bilang vice alcalde, tinignan ko kung pareho ba kami ng puso. Dahil isip ko, kung buong buhay ko ay naging boses na lamang, may magagawa na rin ako. Pero bago ko binigay ang aking oo kay Yorme, tinignan ko muna kung pareho kami ng puso. Kung pareho kami ng pinaglalaman. Dahil ako po ay isang broadcast journalist, pinayuan ko po ang mga sektor ng ating lipunan na napag-iiwanan. Pero bago yun, alam ko, dito sa Binondo, ang tawag nyo sa aking ama ay, ano nga po yun? Bulak-tulakin po ba? Alam ninyo na bulak-tulakin. Lagi ang polo shirt ng aking ama. Naalala niyo po yun? Mahilig po kasi siya doon. Pero, kwento ko lang. Ako po kasi ang pang-anim sa mga kapatid. At alam po ng buong pamilya ko, lalo-lalo na ng mga kapatid ko, na pag ako ay tumayo sa isang bagay, kahit pa magkampi-kampihan lahat ng mga kapatid ko, hindi ko ako natitinan. Kamakailan, noong nalaman nila na ako po ay magiging katambaliwa, bilang vice alcalde, pinagplanuhan po nila ako. Nalaman ko na ipapasuot na po sa akin ang polo shirt ng aking ama. Ang sabi ko, bakit nyo ginagaya ko kay Ali? Naaalala niyo po si Ali nung siya'y nangamangta niya. Akala niyo bumata si Lito Atienza dahil habang nangamangta niya siya, naka-polo shirt din siya. Sabi ko, ngayon gusto niyo magawin babae si Lito Atienza? Dahil na-nervous po ako na ipipilit nila sa akin ang gusto-gustuhan nila, inunahan ko sila. Kaya kinabukasan, may malaking bulaklak na po ang aking
Yun. Eh, bigyan ko sila sa bulaklak nila. Pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Di ba sabi po ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay sa Kanya. Tama po ba ako? Ngunit kung meron akong isang realidad na nakita sa aking trabaho, hindi pa rin patas ang kalaban ng lahat. Dahil meron pa mga sektor ng lipunan ang napag-iiwanan. At dahil doon, sila po ang aking tinayuan. Ang unang sektor na aking sinuportahan as a broadcast journalist ay ang mga senior citizens. Taas ko ang kamay ng mga senior citizens. Hindi ko naman akalain na senior citizens kayo. Akala ko pagpasok ko namin ni Yorme, mga teenagers lamang kayo. Akala ko si tatay din na. Pero alam niyo, importante po para sa akin na kayo ay makaramdam ng suporta at pagmamahal mula sa gobyerno. Dahil doon, sinyo po ang inyong hinahin mo. Ako po ay isang broadcast journalist. Tinignan ko po ang ginawa ni Yorme para sa aking mga mahal na lolo at lola. Tinignan ko kung minahal po niya kayo. Napansin ko, mahal na mahal niyo si Yorme. Tama po ba ako? Ngayon ko ako nakakita ng isang senior citizen na naka-wheelchair. 10 taon na kung hindi tumatayo at naglalakad. Nung makita po kami ni Yorme, biglang tumayo at tumalon at sumigaw na, bumalik ka na! Sabi ko, kaya mo palang gumawa ng himala. At alam niyo po, nagulat po ako. Dahil mismong aming mga lolo at lola, kayo po ang nagtanggol kay Yorme. Tuwing merong paratang na binabato sa kanya mula sa kabilang kampo. Kaya sabi ko sa kanya, bakit mamahal na mahal ka ng mga senior citizens? Ang sagot po niya, dahil nung siya daw po ay alkalde ng Maynila, alagang parlor daw po kayo sa kanya. Spoiled daw po kayo. Naaalala niyo po ba? Nung si Yorme ay alkalde ng Maynila, kumakatok ang gatas na insure sa inyong mga bahay. Nalaman po namin na ang gatas na insure ay naging stick-o. Tama po ba yun? Naaalala niyo rin po ba, nung alkalde ng Maynila si Yorme, meron kayong nakukuhang malaking cake? Tuwing kaalaman ninyo, naalala niyo po yun? Meron pa po ba? Ang sabi po nung iba, ang malaking cake, naging cupcake. At yung ibang cake, naging ngangana. Naaalala niyo rin po ba, noong panahon ay alkalde ng Maynila si Yorme, doon po nag-umpisa ang pagbibigay ng 500 pensyon sa inyo. Naaalala niyo po yun? At dito sa Binondo, alam niyo po ba, noong alkalde ng Maynila si Yorme noon, tinayo niya talaga ang Binondominium para umanda ang Binondo at ang inyong mga negosyo ay lumago. Naaalala niyo po yun? Doon ko na nakita. Kaya pala mahal ng Distrito 3 si Yorme dahil sa suporta na binigay po niya sa inyong lahat. At nung nakita ko na pareho kami na pinaglalaban ang aming senior citizens, ang sabi ko, tamang-tama, dahil pareho kami ng first love. Ang pangalawang sektor na aking tinayuan, hindi ko alam kung alam ninyo, ngunit meron po kaming tinayo na bahay ampunan 29 years ago. Ang tawag po dito ay Home for the Angels. Meron pong 2 bata doon na walang may gustong kumuha dahil sila po ay may kapansanan. At dahil doon, pinagpuno namin sila. Sila ay kapatid ko na ngayon. Alam niyo, nakita ko, ang hirap palang magkaroon ng kapansanan. Lalo't-lalo na kung ikaw ay isang senior citizen. Kaya dapat kayo ay mas inaalagaan at inaalalayan. Tinignan ko po ang ginawa ni Yorme para sa ating mga kababayan na PWD at senior citizens. At alam niyo po ba, dahil kay Yorme, nagkaroon po ng Job Inclusivity Act. Ang ibig sabihin, ang senior citizens at PWDs, maaari pong magtrabaho.
dyan sa Binondo, marami pa rin po mga nagnenegosyo mula pa rin po sa senior citizen sector. At dahil doon, kayo dapat ay inaalagaan, inaalalayan, at minamahal. Ang pangatlong sektor na aking tinayuan, kung si Yorme ay batang tondo, si Chi Atienza po ay batang bukid. Alam niyo po kung saan yun? Hindi po ako nakita sa akala ng iba, ako si Alice. Mukha lang po akong chinika. Dahil ang great-great-grandfather ko po ay isang purong Chinese. Ang apelido ng lolo ko ay Livyoko. Kaya po naakala nila ako po ay Chinese din. Kaya malapit po ang aking puso sa mga Chinese. Dahil para sa akin kayo din ay aking pamilya. At inalalayan at inalagaan po kayo ng aking ama nung siya ay alkalde ng Maynila. Doon sa aming barangay, ako po yung lumaki sa San Andres, Bukid, Manila. Marami pong mga Muslim doon sa aming barangay. At dahil doon sila po ay aking inalagaan din. Sila ay tinatong bilang kapatid, kapamilya at kaibigan. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme para sa ating mga kababayan na Muslim. At alam niyo po ba, for 500 years, siya lang ang nakaisip gumawa ng Islamic cemetery para sa ating mga kababayan na Muslim. Kaya sabi ko, lahat alam ng mahal ko, mahal mo at sinuportahan mo. Kaya sinubukan ko ang pang-apat at panghuli. Pero bago po yun, hindi ko po gustong nasa entablado. Mas gusto ko malapit sa inyo. Hi, nanay. Alam niyo po, 25 years ago, ako, mas maganda kayo ngayon. 25 years ago, nung ako po ay nag-aaral ng kolehiyo sa De La Salle University. Pero bago ko ipagpatuloy ang aking kwento, tay, kailangan ko lang po talagang sabihin na 25 years ago ako nag-kolehiyo. Dahil ang akala po ng iba ay 25 years old lang po ako. 43 years old na po si Chi Atienza. May 3 na po akong anak at halos 20 taon na po akong may asawa. Tay, hindi na po ako dalaga. Dalang-dalag na po ako. Pero ang totoo, ang kwento ko, noong ako ay nag-aaral ng kolehiyo, ang sabi ng aking ama, na alkalde ng Maynila noon, kailangan ko daw maghanap ng trabaho dahil kailangan ko daw bayaran ang lahat ng pangangailangan ko. Sa nervyos ko, dahil alam niyo naman gano'ng kamahal ang tuition fee sa Lasal, buti nakahanap ako ng trabaho bilang isang artista. Kilala niyo po si Heart Evangelista? Kilala niyo po yun? Kasabayan ko po yun. Ngunit si Heart sumikat. Si Chi Atienza hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil para sa akin, kaya ako pinadaan ng Panginoon doon para malaman ko ang kalagayan ng ating mga kababayan mula sa LGBTQ+ community. Alam niyo, hanggang ngayon, meron pa rin diskriminasyon na pinagdadaanan ng ating mga kababayan mula sa LGBTQ+. Ang akin lang naman, dapat patas ang kanilang panlaban, kahit ano pa man ang kanilang kasarian. Nung tinignan ko nung alkalde ng Maynila si Yorme, nakita ko, pati po ang sektor ng LGBTQ+, inalagaan niya at minahal niya. Meron nga po siyang grupong Bekshis of Manila. Ang sabi ko, mukhang nahanap ko na yata, Nay, ang soulmate ko sa public service dahil pareho kami ng puso. Pero, bago ko binigay ang aking oo, nagtanong muna ako. Dahil sabi ko, sa lahat-lahat ng pwede mong piniling vice alkalde, ang dami po may gusto mag-apply kay Yorme noon. Feeling ko nga kahit na sinong tanongin mo ngayon, papayag eh. Tay, pagpati na lang kayo ni Yorme kung pwede kayo yung vice alkalde, papayag ko ba kayo? Nagugutom kayo, Tay? Yorme, gutom na si Tatay. Ginugutom mo eh. Kayo tayo, papayag kayo? Puro mahihain kayo ata dito. Naguguluhan. Kasi nagugutom si Tay, no? O kaya, pakainin kita, Tatay. Hintay na. At alam niyo, sinabi ko sa kanya, bakit ba ako ang pinili
suporta at kahit kailanman hindi sila dapat sinasaktan ng gobyerno dito sa lungsod ng Maynila. At dahil marami rin po sa ating mga kababayan, dahil sa hirap na natamasa nila sa kanilang buhay, nawalan na po ng pag-asa. Para sa akin, dapat maibalik ang pag-asa sa kanilang puso sa pamamagitan ng livelihood. Dahil naniniwala po ako na ang dignidad ng bawat tao, bawat Manileño ay babalik kung lahat tayo ay marunong tumayo sa ating mga paa. At nang sinabi sa akin yun ay nasusuportahan niya ang livelihood para sa mga Manileño, ang sinabi ko po sa kanya, ipagdalaban kita hanggang sa dulo ng mundo dahil naniniwala ako na ikaw ang karapat-dapat na alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Yun po ang sabi ni Ma'am Alam Che, niyo po, umiikot po ni kami sa inyo. Che Atienza. So magaling po siya na Vice Mayor. So huwag niyo hong kalimutan iboto bilang Vice Mayor si Che Atienza. Ano nga po yun? Bumalik ka na. Alam niyo, naiintindihan ko kung bakit yun ang sinisigaw ng marami. Dahil nagnanais ang inyong mga puso na bumalik ang pagkatog ng pagmamahal sa inyong mga bahay at buhay na nakamasa nyo kagaya ng si Yorme ay alkalde ng Maynila. Gusto ninyo na habang narito pa kayo sa mundong ibabaw, gusto nyo maramdaman na hanggang ngayon kayo ay parte at napakikinggan at naririnig pa rin ang gobyerno natin dito. Gusto niyo rin, alam ko, na kung lilisanin nyo ang mundong ibabaw balang araw, gusto nyo makaiwan ng isang mundo sa inyong mga anak at mga apo na magiging mas maganda sa natamasa nyo. Alam ko rin na nakita nyo na si Yorme ang isa sa pinakamagaling na naging alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Huwag po kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Dimagoso! Ngunit kung maaari, sana isama niyo rin po si Che Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alkalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga batas, polisiya, programa na dapat angkop sa pangangailangan ninyo. Kaya kung kayo ay maghahanap ng Vice Alkalde, kailangan maghanap kayo ng isang tao na marunong makinig at marunong na ipaglaban ang boses ninyo. Kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, bata pa lang po ako, nakikinig na ako sa hinaing ng mga Manileño. Kaya huwag kayong mag-alala. Dahil isasama niyo po ako balang araw bilang katambal ni Yorme, hindi na po kayo iiyak. Dahil kayo po, aming mga mahal na lolo at lola, ang aming magiging prioridad. Tatamos po muli ang inyong mga ilong. At tataas ang inyong mga noo na kayo po ay mga Manileño. Alam niyo, marami pong mga polisiya, programa, noong panahon na si Yorme ay alkalde ng Maynila na naging importante sa inyo. Nakakalungkot dahil marami po dito na baliktad po ng administrasyon ngayon. Kaya balang araw, pag-upo po namin ni Yorme, ibabalik po namin ang lahat ng mga programa na minahal nyo nung siya ay alkalde ng Maynila. Tama. Ngunit kailangan po, para magawa namin yun, kailangan namin ng kasama sa konseho. Kaya ako po'y nakikiusap. Sana isama niyo po ang lahat ng mga konsehal na nasa likuran ko under Yorme's choice. Dahil kailangan mas madali ang pagbalik ng mga minahal ng programa. At dahil kailangan din po namin ng suporta mula sa national government, sana tulungan niyo rin po ang aming kaibigan na si Congresswoman Apple Nieto.
Alam niyo po, bata pa lang ako na po ang hinulma ng aking ama ng Panginoon para ipagpatuloy ang nasimulan niya dito sa ating mahal na lungsod. Ang aking ama ay naging isang magaling na vice-alkalde ng 2 termino at noong mga panahon ng iyon, tinuruan po niya ako kung paano maging isang mabisa, mapagmahal at magaling na vice-alkalde na may integridad na susuporta sa kanyang alkalde. Minahal po ng aking ama ang Binondo. Sabi nga niya, dahil ang Chinatown daw dito sa ating lungsod ang pinakamalaki kahit ikumpara mo pa sa iba't ibang lugar dito sa ating mundo. Kaya inalagaan niya doon, sinigurado na kayo ay makaramdam ng totoong suporta mula sa ating lungsod. Alam ko, susuportahan, sinuportahan at susuportahan pa rin kayo ni Yorme pag-upo po niya balang araw. Kaya makakaasa po kayo na ako po ay susuportan ng buong-buo kay Yorme Isko Moreno Dumagoso dahil alam ko ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat nanay na narito ngayon kasama namin dahil mahal na mahal po namin kayo. Hindi po ako umaalis sa kahit na anong distrito nang hindi nag-iiwan ng alaala. Ay, patay. Dahil baka ang maalala nila po sa akin ay ang aking mukha. Baka akala niyo ako si Miley at Jens. Pag nakita niyo po yun, pakisabi sa kanila, mahal na mahal ko siya. Pero ang mukha, nagbabago. Ang mukha, pumapangit. Ang mukha, kahit kailan, hindi po naaasahan. Ngunit ang puso, maaari pong mapanghawakan. Pwede ko po ba ipauwi sa inyo ang aking puso ngayong umaga? Pwede ko po ba kayong awitan? Dahil alam ko na ang laman ng awitin ko, ito po ang gusto kong aalinaw hanggang pag-uwiin niyo sa inyong mga bahay. Para sa inyo po ito.
Nanay at tatay, lolo at lola, so po alam ninyo na kung balang araw masukit po namin ni Yorme ang corona. Ang corona ko ay hindi po pupunta sa aming ulo. Ito po ay pupunta sa ulo nyo, sa ulo ng mga anak nyo, sa ulo ng mga apo nyo, at sa ulo ng susunod na henerasyon dahil yan ang rason kung bakit kami nandito ngayon. Para sa inyo at para sa Panginoon. Kaya, Manila, God first. Mahal na mahal, mahal na mahal po namin kayo. Ang bagong liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. At ngayon po mga minamahal namin, mga lolo at lola, mga nanay at tatay, ikinalanan ko na po ipakilala sa inyo ang galing sa hirap, subalit nagsumika ang magbabalik ng inil at gloria ng lungsod ng Maynila, ang Batang Maynila, ang nag-iisang Yorme Isko Moreno Dumagoso. Hi! Hello! Isip mo ba kayo? Taas kayo mamay, taas kayo mamay, taas kayo mamay. Sabay inan-inan. Yan, balat-balatan mo to, mga minamahal kong lolo at lola, nanay at tatay. Ako, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat at tinubon ninyo ang aming panyaya. Bagamat linggo ngayon, dapat kayo nagpapahinga o kayo may ginagawa sa kanya-kanyang tahanan. Pero minabuti ninyong pumunta dito. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Mga nanay, tatay, lolo at lola. Pumanatag naman kayo. Huwag kayong mag-alala. Wala kayong maririnig ng mga panira dito. Hindi namin kayo pauwi ng konsumido. Sinabi ng problema ng taong bayan. Pati ba naman yung problema ng mga politiko o problemahin pa ba ng tao? Kaya lang naman ang taong bayan. Pag mag-ahalala, yung mga politiko, magkakaaway. Yung magkakapitbahay, magkakaaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, pati-pati na. Yung magkakapitbahay, magkaaway pa rin. Kaya pumanatag kayo, mga lolo. Meron ba nang musumisip nyo kanina dito? Wala naman. Sumakit lang ang tenga nyo kay Apple. Huwag kayo mag-alala. Tatama din sa toro na yan. Konti na lang. O nay, tay, kamusta kayo? Salamat sa Diyos. Opo. Bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Bakit? Ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lahat tayo, kasama kami, natatakot tayo na baka tayo magutom o mamatay sa infeksyon ng COVID-19. Lahat tayo nangangamba. Takot na takot tayo. In fact, kahit sa loob ng bahay, pag may mga check, ay, may COVID. O, hindi mo ba? Kaya, maraming salamat sa Diyos. Ano't ano pa man, ang hirap na pinagdaanan natin sa nakaraan. At ano't ano pa man, ang hirap na dinadaanan natin sa kasalukuyan, salamat sa Diyos, ito tayo ngayon sa tutupan. Buhay tayo lahat. Dahil dapat buhay pa rin, pag-asa. Real talk lang tayo. Basta tayo dito, good vibes na. Matanong ko lang tayo. Bakit ba kayo naghahanap
Ha? Hindi, kaya ko yan naitanong kasi gusto ko lang malaman niyo yung nangangamba nila. Bakit po? Dahil yung mga naman, mga alaga ko. Opo. For almost 20 years, dinalagaan ko yan ngayon. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan tinubli. Hindi ko yan ilan. Ang katotohanan, tayo mga Pilipino, isa sa tinatapos ng ilong natin o ipinagmamalaki natin ugali sa buong mundo, tayo mga Pilipino ay marunong tumanaw na at ang utang na loob ay wala katapusan ba yan? Tingnan po natin. Kung totoo ba, na tinanong ko, yung utang na loob kay Boss Lando, na ilalagaan ko yung kanyang mga, tingnan po natin. Una, Pilig Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Ako, ito pa sa mga negosyante. Sony. Nakaupo? Nakaupo. Lane Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Asawa ni ate. Nakaupo? Nakaupo. Si ate. Nakaupo? Ilan sila? Happy? Masaya ako. Masaya ako na yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, napagtagumpayan ng kanyang mga anak sa tulong nating lahat. Ngayon, ang tanong, kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi, hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan. Alaw. Ngayon, bakit sila nagagalit sa akin? Bakit ngayon ako na ang pinakamasama? Sa mata nyo? Matanong ko. Tingnan ninyo. Maghanap kayo ng kahit isa lang. Kahit isa lang na tumagoso sa Sigmuro. Wala. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Lando, inuna ko muna yung mga anak niya at isinantabi ko yung mga anak. Ano? Dorme! Tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Sagot. Opo. Bakit? Yung Pilipino ko. Ganun talaga tayo mga Pilipino. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na naman ako, tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala ako sa kinalalagyan ko kayo. Ngayon, kasama naman bang tugunan ko yung panawagan ng taong bayan? Eh yung taong bayan ang sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik. Taong bayan na sumisigaw na bumalik ka na. Eh ako sinigawan niya. Ay! Wala na tayo! Napanood mo? Napanood ko din. Eh bakit sila nagagalit? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Pag-aarihan ng taong bayan. In fact, empleyado ba kami ng taong bayan? At ang kontrata namin, 3 years. After 3 years, expire. Tapos babalik ka ulit sa taong bayan. Magre-report ka sa taong bayan. Magpaparino ka ng kontrata sa taong bayan. Pag sinabi ng taong bayan, approve, another 3 years. In fact, ang katotohanan,
kapag ikay naging mabuti sa iyong tungkulin, kahit hindi ka na makita ng taong bayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Tama po ba? Hindi na natin. Ba't daw ako babalik? Kung nagmabuti kayo, wala sa atin silang dapat ipakapangawa. Eh bakit natin pakamunahan ng taong bayan? Taong bayan na nagpipili. Pwede na nila bakit ako hindi magtatampo? Bakit ako hindi magdadanda? Iwawaglit lang akong nawala. Binago-bago na nila. O partikular na binago nila. Patungkol sa senior citizen. Tay, mga loyal lola na nandito. Totoo ba yung ginawa nila na kapag sa quarterly pension or monthly pension at quarterly ang bigayan, kapag wala ka sa araw ng bigayan, ng payout, forfeited na yung pension mo. Mali yun. Bakit? Alalahanin natin kung paano ginawa yan. Alalahanin natin. Total, wala pa naman kayong Alzheimer's. Wala pa. Tingnan po natin Tay. For the first time in history ng Maynila, kayo na mga mamamayan, bumoto ng batang mayor. Kasi ang binoboto ng mga taga-Maynila mayor, lagi yung konti na lang ang birthday. Tama ba? But that's very practical. But you took and gambled to elect a young mayor. At yung batang mayor na yun, nakapag-isip ng programa para sa mayaman, sa middle class, sa mahirap, sa may sakit o wala, botante o hindi, pantay-pantay may pensyon sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Anong sabi ko? Tay, pumanatag ka. Huwag kang mag-alala. Kapag hindi mo nakuha yung first quarter, sa susunod na quarter, doble ka. Tama mali? Ano ba sabi ko noon? Tay, kapag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Tama mali? In fact, ano ba sabi ko nung araw? Tay, pag hindi mo nakuha in January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Junyo, Julio, Agosto. Hey! Talagang matanda na kayo. Alam niyo yung kanta. Di ba? Anong ibig sabihin? Yung matanda, panatag na panatag ng kalooban, na kahit hindi niya makuha buong taon, pagdating ng Disyembre, 6,000 siya. Kung dalawa silang matanda sa bahay, 12,000. Kung tatlo na silang senior citizen sa bahay, 18,000. Wala siyang tako. Wala siyang pangamba. Ngayon, anong nangyayari? Alam mo naman yung mga matatanda, malalapot ang dugo niya. Maaga nagigising niya. Sa nervyos, na hindi naman niya alam yung araw ng payout, pagkagising niya, saan pupunta yung matanda? Chairman, anong balita? Nay, wala pa. Ay, sawi, uwi. Gising ulit, kinabukasan, saan naman yung pupunta? Uy, Chairman, ano na nangyari? Lolo, wala pa. Mamalas-malas mo, yung matanda, tinawagan ng ako. Lola, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami dito sa Cavite. Lolo, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami dito sa Bulacan. O, siyempre matanda, walang nagawa. Tinawagan ng ako. Nagbakasyon. 2 days after, balik ng Binondo. Saan naman pupunta? Chairman, any update?
na kung ay nagkabigayan kahapon, wala ka. Mali. Why? Bakit mo kailangan pahirapan? Kakakarantog na pera. Sa totoo lang ha, ito rin talk tayo. Yung iba naman sa inyo dito hindi naman kailangan ng 500 eh. May 500 naman kayo. Sa totoo. Kaya naman, alam mo yung itinatangos ng iyong matanda na sa hinaba-haba ng panahon, ang daming mayor. Sa tagal-tagal kong pamumuhay sa Maynila, ang tagal-tagal ko na nagbabayad ka ng bilyar. For the first time, nagkaroon ako ng beneficial directly from the city government. Ay, may halaga pa pala ako. Ay, kaibigan pa pala ako. Ay, pinagmamalasakitan pa pala ako ng pamahalang lungsod ng Maynila. That's the purpose. It's not the amount. It's not the money. It's the act itself. Tapos limang piso, papahirapan mo pa yung mata mo. In fact, yung iba nga sa inyo dito, pinagagalitan pa ng anak eh. Oo. Tay, huwag ka nang pumila dyan ng init-init. Baka may stroke ka pa, 1.5 lang yan. Ako lang magbibigay sa'yo. Ano sabi ng matanda? Ayaw ko ng pera, gusto ko kay Yorme. Importante pa pala ako. Ay, may halaga pa pala ako. Mahal pa pala ako ng gusto. Kung limang piso, pahiro mo. O nay, ito ba? Yung ganas na issue, wala na dito. Totoo ba pinalitan ng isip ko? Talaga? Talagang galit sa'yo. Binibigyan ko kayo ng gatas na issue para lumakas kayo. Ang binigay sa iyo, diabetes. O nay, totoo ba? Na yung cake, naging cupcake. Totoo ba? Talaga, wala na? Nay, totoo ba? Wala na rin yung brown rice at black rice. Alam niyo ba istorya ng black rice na yan? Napagalitan ba ako niya ng matanda? Oo. Sabi sa akin, ikaw hindi ko na kami mahal. Bakit po? Yung binigay ko sa aking bigas, ulit pa. Maitim na, mahirap ang lutuin at makulat na. Sabi ko naman doon sa matanda. Nay, yan po yung pinakamahal na bigas sa buong mundo. At yan ang pinakamasustansyang bigas. Hindi, ang itinitipid. Sabi ko, kako tayo ganyan. Nakalala ko isipin, nakapal. Pagdating sa matanda, paikli ng paikli, pahirap ng pahirap, mawala ng mawala. Pero kung makapagsumba sila sa Roas Boulevard, milyon-milyon ang gastos nila. Kung makapagpasosyo sila sa Sinbo, milyon-milyon ang gastos nila. Pagdating sa matanda, pinahirapan nila. Alam nyo, what's the irony of all these things? Alam nyo ang irony dito? Nung ginawa ko yan, asawa ko sila. Ibig sabihin, alam nila yung dahilan ko. Alam nila yung nasa isipan ko. Alam nila yung purpose ko. Alam mo kung bakit kayo parang destroyed sa Maynila, mga senior citizens. Alam nyo kung bakit? Alam nyo? Kasi konti na lang ang birthday nyo. Parang natakot kayo. Eh, maganda na yan. Una-una na lang yan. Hindi, pero alam mo yung pakiramdam sa loob ng bahay, ikaw yung bata, yung mapangiti mo man lamang yung matanda sa loob ng bahay, maiparamdam mo man lang sa kanya na mahalaga pa siya at may bilang pa siya. Yun yun. Tama yung sinabi ni Chichi. Nung bata kami, malambot ang buko namin. Matitigas ang buko nyo, inalagaan nyo kami. Ngayon, marunong na buko nyo, matitigas ang buko namin. Kami naman ang mag-alagasan nyo.
ibabalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. Pangalawa, Nay, ako'y may napapansin. Pero hindi ko alam kung napapansin niyo din. Kaya kayo ang sasagot nito. Bakit? Kapag ito'y nanggaling sa akin, siyempre bias. Bakit? Kalaban mo sa politika. Pero tayo ang tatanungin ko. Kung napapansin ninyo, yung napapansin ninyo. Tay, ang lolo ko, napapansin niyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Talaga? Pare-pareho tayo napapansin. Talaga? Parang nagkalat na naman ng kung ano sila dating party dito sa Maynila. Napapansin niyo? Nay, luminis na tayo. Umayos na tayo. Itutuloy lang nila. Wawaglit lang ako nawawala. Aba, lalabing pito ang local government sa buong Metro Manila. Alam niyo pang ilan tayo? Pang-labing pito. Kaya po, hindi po sa akin galing yan, ha? Kulelat tayo sa economic growth. 17 out of 17, tinalo pa tayo ng Pateros. Yung munisipyo, not city, but municipality of Pateros. Ang tindalang yan, Itlog, Balot at Penon. Tayo, kapitolyo ng bansa. Nay, nung ginawa niyo kung mayor, we are number 16. In the next 2 years, naging number 3 tayo sa buong Metro Manila. Sa kita ko na wala, dito na naman tayo. Dito, kulelan tayo. O dito naman, number 1 tayo. Number 1 tayo sa Krimen. Number 1 ang sa Krimen, Manila. Tingnan nyo. Sa buong Southeast Asia, not Philippines, but city, we are now number 1 in crime index. Ano ibig sabihin niya? Magulo, maraming obstruction, pantayan, holdapan, kidnapan, droga, yan na naman ang nangyayari sa lungsod ng Maynila. Nay, tumahimik ng Maynila. Nay, umayos na tayo ulit. Naalala niyo ba? Ewan ko kung naalala niyo po, ha? Naalala ninyo nung ginawa niyo kung mayor? Nagkaroon ng gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala niyo ba nung araw, lahat ng ginagawa sa lungsod ng Maynila, kinokopya na sa buong bansa. Nay, mga lolo-lola ko, namimiss niyo na ba yung gobyernong mabilis kumilos? Namimiss niyo na? Gusto niyo bang luminis ulit ang Maynila? Gusto niyo bang umayos ulit ang Maynila? Then, Nay, lolo-lola ko, help me make Manila great again. Pangatlo at panghuli, para uwian na. Kasi alas 12 ay nagugutom na ako eh. E pagka maganda ito, mag-aabono pa si Congressman Apple dito eh. Pero ito yung pinakamahalaga sa lahat. Kailangan mo sabihin sa inyo. Bakit? Ito ay patungkol sa pera ng taong bayan. Mahalaga ba sa inyo? Good. Tama na. Nay. Nakalulungkot isipin na yung mga dating kasama ko, noong araw, puro sila papuri ng papuri. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Anong sabi nila? Si Yorme, maraming iniwang
Narinig niya? Narinig ko rin. Sinabi ba nila yun? Narinig ko rin. Ang nakalulungkot, ang naalala nila yung utang. Pero hindi nila naalala ang sabi sa taong bayan, ano ang ginawa nila sa loob ng 3 taon para mag-report sa taong bayan. But be that as it may, mga lolo-lolo, gusto niyo bang malaman ang sagot? Dapat lang. Pera niyo. Tanong, gusto niyo bang marinig yung sagot sa aking manggaling? Dapat din. Bakit? Leaders should owe all the things that he has done for his people. Ang isang leader dapat maging responsable siya sa bagay na ginawa niya para sa kanyang mamamayan. You have to owe it. You don't have to point fingers to others. Then let the people decide if you are right or wrong. Kaya mo ang taong bayan ang manghusga sa bagay na ginawa mo. Tama mali? Sige. Tayo. Tatapat lang tayo. Taas ang kamay ng may anak dito. Marami sa inyo talaga. May anak kayo. May pamilya kayo. Real talk. Kapag walang nakakain ang anak mo, gagawa niyo ng paraan. Uy, di nga. Talaga? Tinatawid niyo? Iraraos niyo? Totoo? Nay! Totoo ba ang kasabihan na isang ina o isang ama, susuko mo na lang, ibibigay mo pa sa anak? Totoo yan? Talaga? Gagawin mo ang lahat para sa inyong pamilya? Ganun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. When you elected me as mayor in 2019, I took the responsibility. Wala kayong narinig sa akin, itinuro ko yung nakaraan na walang iniwan sa akin pera. Wala. Nag-move on kagad ako. Bakit? Nag-desisyon ng taong bayan eh. Tinanggal na yung dati, inelect ka na, atang-atang mo na lahat ng responsibilidad ng pagiging mayor sa iyong nasasakupan. Tama mali? Ano ang una kong ginawa? Nilinis ko Maynila. Kayo dito, sa tinatagal-tagal nyo sa Binondo, for almost 30 years, walang nakagawang mayor na linisin ang buong Recto, Juan Luna, Soler. Na ibalik ang kalsada para sa taong bayan. In fact, because of what happened, it became a national directive sa buong Pilipinas. Kinokopya na tayo. Pangalawa, anong ginawa ko? Kinausap ko yung mga negosyante. Nag-ikot ako, FFCCI, American Business Champions, Makati Business Club. Kinausap ko sila lahat. Kung sabi ko, patawarin nyo na yung Maynila. Alam ko, nagkulang sa inyo ang gobyerno. Hindi lang nagkulang, inabuso pa kayo ng gobyerno ng Maynila. Ngayon, let's start from zero. Let's redo it again. O, ang nangyari, nagpanitan ang negosyante sa Luzon ng Maynila. Lumago ang negosyo. Bakit? Kasi gusto ko magkatrabaho at tao. O, in fact, pati matatanda, napakiusapan ko yung Jollibee, McDonald's, Chowking, and so on and so forth. Sabi ko, yung mga able and willing kong mga senior citizen, baka pwede makapagtrabaho sa inyo. Na, umakit na tayo, lahat ng Tologes sa Maynila. Ano sinabi ko? Kayo ang mga kriminal, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen.
Nanay naman, hindi kayo mabantayan ng 24 oras o pa. But I guarantee the people of Manila, ano sabi ko? Kapag ginawa nila ang krimen sa Maynila, ang ikamamatay nila, puyat. Because we will make sure that they cannot escape the long arm of the law. We will make them pay. Buhay, kulong, hoyo, sentensyado. Ano nangyari? Natakot ang mga kriminal sa Maynila. Ang crime rate natin, hindi nag-slide, nag-dive. That's how it is during our time. Tayo, umaangat na tayo, umaayos na tayo, nawawala ng katubyutan sa Maynila, nagre-recover na tayo economically. Boom! Sumalubog tayo sa pader. Nagkaroon ng pandemic. Ano? Mawala ba ang magkakapandemya? Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Nino? Ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong mundo. Ang epekto ng walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang hanap buhay, walang trabaho, walang pizza, walang chicha. Anong ginawa ko? Magsiyasat. Pagbukana ng pandemya, 3 months, 90 days, hindi ako umuwi ng bahay. Ni silip, ni tumaw sa pamilya ko. 90 days, 3 months, sa sityo niya ako natutulog. Bakit? Nagkaalala yung 2 milyong bibig. Anong aasahan nila sa gobyerno? Anong naging epekto ng sakripisyong iyon? Ano? Kayo ng mga nangabuhay dito, at least, matapos ang ilong ninyo, kayo yung sabihin, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, bawat pamilya pantay-pantay, may food box. Buwan-buwan, hindi pa nga naubos yung isang food box, dumarating na naman yung isang food box. Tama ba rin? Hindi tayo naguto. Ano pa nangyari sa Maynila? Tayo lang sa lungsod ng Maynila. Ang tanging, I think you should know better than anybody else. Ito ikinatang ko sa akin ng ibang mayor. Bakit? Ang Maynila, ang kauna-unahan at tanging nakabili ng sarili ng bakuna laban sa COVID-19. 500,000 doses dito sa Maynila. Magpuna lang kayong bakunahan. Pera ng tao bayan. Sa India nagkakaubusan ng oxygen. Sa Pilipinas nagkakaubusan ng oxygen. Sa Maynila, buti-buti ang tangke ng oxygen. Tayo, may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, dang-dang dito ang halaga ng bawat isang gamot. Mabuhay na ang isang pasyente na may COVID-19. Tayo lang, in 52 days, nakapagpagawa worth 300 million pesos na COVID-19 field hospital sa Luneta. Ubos ang Chinese General Hospital. Ubos lahat ang private hospital. Wala ng bed. At sa Maynila, meron tayong COVID field hospital. Habang kinakaharap ko ang araw-araw na iligtas ang tao sa gutom, sa sakit, sa kanan, sa kaliwa, tinuloy ko ang pangarap ko sa Maynila. Bakit? Ipinangako ko yun sa inyo eh. Hindi ako nagpaawat sa COVID-19. Ikinayo, Condominium 1, Condominium 2, Pinondominium 1, Pasay Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, ikinayo 10-story fully air-conditioned public school, Rosario Alvario Elementary School, Manila Science High School, Albert Elementary School, Magsaysay High School. Ikinayo Paseco Hospital. Ikinayo brand new 10-story bagong
bakit hindi nyo nagagamit yung MRI machine? 3 years ago pa yan binili. CT scan machine. Mamahaling gamit. Pero ng tao. Tay. Ano? Saan ko kinuha yung pera yan? Ano? Umikot ako ng dito? Hindi. Anong ginamit ko? Abilidad. Bakit? Umaasa ang tao ba yun eh? Nag-trainer ka eh. You do your job. You don't blame anyone. You don't blame the situation. You have to do what you have to do as a mother, as a father. Oh, ano? You're me. Kanino ka ba ng utang? Sa Pilipinas. Sa gobyerno. Ha? Ang labo mo naman kausap, you're me. Amerika na utang. Pilipinas na utang. Maynila na utang sa Pilipinas. Opo. Bakit? Ano? Sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Gobyerno. Sino may-ari ng Development Bank of the Philippines? Gobyerno. Okay. Imumwestra ko para mas madaling maintindihan ng tao. Itong ulo ko. Hanggang pa. Yan ang buong gobyerno. May dalawang bulsa. Isa sa kaliwa. Isa sa kanan. Sa kaliwa, National Government Financial Institution. Ang nasa loob, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Siksik-klik-klik, umaapaw. Sa kanan, City of Manila. Alaus, Said. Ano ang ginawa ng ama ng lungsod ng Maynila? Lumubog sa kaliwa, inilagay sa kanan para paratos ang batang Maynila. Eh, ito may mali. Mali daw yun. Ano? Sino nagpalitan ng pera? Gobyerno? Gobyerno. Sino na kinabang sa pera? Ako. Kaya ang sabi ko kanina, salamat sa Diyos. Nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Ito, buhay tayong lahat ngayon dito sa pera. Ayun na may mali. Mali! Mali kami yun. Nay, kung yun ay mali, hindi mali din sila. Bakit? Eh kasama ko sila gumawa nun. Yung majority pro leader nyo na ngayon si Congressman Chihuahua. Ay, Chihuahua, lit-lit na aso, ingay-ingay ng bibig. Ano na lang? Real talk lang naman tayo. Siya majority pro leader nun eh. Ng konsero. Sino pa yung mo no? Sila. Mali pala yun eh. Ba't nyo inapubahan? At least, ako lang, matamos ang lolo ko. Maglalakad ako sa Ilaya, Tabora, Carmen Planas, El Cabo, Santo Cristo, MD Santos, Bicol, Sulu, Waldo, Recto. Isa lang masasabi ko. Hayaan ko ang taong bayan maghusga kung ako'y mali. Pero isa lang ang sigurado, nakaraos kami noong panahon ng pagkakas. Kaya, mga nanitatay ko na naparito, malamang, ipatatawag din kayo. Kaya puntahan ninyo, karapatan ninyo makinig, kasi mamamaya, tama po ba? Pero pwede ba ako mag-isuyo bago tayo matapos? Pwede ba mag-isuyo? Pwede ba ipapatid ninyo yung mensahe ko sa kanila? Halimbawa, pinatawag na kayo, sinabi sa kanila, ay, utang! Ginano nila, sagutin ninyo, oy, may pinasasabi sa iyo si Yorme.
ng 2 milyong Manilenyong umaasa sa kanya. Kaya Nay, gusto niyo ba talaga akong bumalik? Will, bakit sinatsaw-tsaw ko lang ako? Hindi nga. Talaga? Mataas ka kamay na gusto akong bumalik? Talaga? Promise? Next month? O sige. O ito Nay, real talk. Kasi gusto ko lagi pagkasta-kasta tayo. Anong gagawin ninyo? Anong gagawin ko? Tayo na bilang mamamayan, kami na bilang leader. Dapat meron lagi ang gobyerno para maliwanag ang lagi pag-usap. Nay, I'm not really sure, but most likely, mukhang wasak na ulit yung gobyerno ng Pilipinas. I'll cross the bridge when I get there. But the way it looks right now, nagkalat ang basura, 5 ang basura, tataka ako ang basura. Para tayong bumalik sa dekada 80. Noong 1980s, nung basurero ako, tuwa-tuwa ako magbabasura sa Ente Santos. Alam niyo yung Divisoria Market? Yung sa likod ng may tampakan? Yung malapit sa tindahan ng Limango? Alam niyo yun? Yun ang tampakan ng Limango. Parang may tampakan ngayon, bawat kanto sa Recto, bawat kanto sa Divisoria, meron niya ang basura. You know, these are the things that you, when you quantify the situation. But, rest assured, kahit gaano kahirap yung sitwasyon ng gobyerno ng Manila, pumanatag kayo, nagawa ko nga dati, hindi gagawin ko na lang ulit. Tama ba? Kaya naman, meron akong request. Isa lang. Kung gusto niyo mabilis tayo makarecover, kung gusto niyo mabilis ulit ang gobyerno, pwede ka akong request. Isa lang naman. Yung iba, the rest of it, I'll manage it in my own little way. Unang hindi ako matulog makarecover lang tayo. Isa lang request ko. Pwede ba request isa? Pwede straight. Hoy! Mag-ingat kayo sa sagot. Baka mamaya, politiko din kayo. Yung politiko, pangako ng pangako, dati na papako. Straight? Talaga? Uy, aasar. Pagdating ng eleksyon, bibili ako ng dividendaso. Bubuksan ko yan. Tutuloy ko ba? Totoo kaya akong binondo? Aba, straight. Yung binondo. Oh, after election, ako naman ang siniliti yun. Promise? Straight? Talaga? Ronald J. Bob Alvarez. Chris Padre. Natikman niya mo yung kopi niya? Masarap ba? Pangalan ko siya, Mocha Puso. Kanina yung nagsalita rito, ulang na rin ako. Sino mas pogi? Si Letlet o si Ron? Ha? Letlet? Pasensya ka na, Let. Talagang ganyan ang buhay. Lilipas din tayo. Ang pogi masipag ako si Alanetol. Sargal! Ito, importante. Naitay. Total na, tulungan ko naman na sila. Katulad na, si Chihuahua. I'm happy. Honestly. Good for him. Ngayon, hindi niya nilingon yung distrito niya. Hindi niya nilingon yung tao bayan. He has to pay the price. Because at the end of the day, it is not about us. It's always about you. It's always about the people. Unahin tayo. Total na kung bigyan naman natin siya. Pwede ba? Pangisuyo. Ang gawin natin congressman, pagdating ng taglaban
Kaya power shower. Ako naman eh. Tao tayo tayo. Yan ang pinapagod mo sa ako. O na, ito na. Ang aking partner. Graduate ng Lasal. Kaya lang talo ko siya. Ako graduate ng Ateneo de Tondo. Graduate ng Political Science. Aral sa kanyang ama bilang Vice Mayor. I think magaling na Vice Mayor ng ating lungsod. Chief Atienza. Straight. Naalala niyo ang pangalan nila? May baka makalimutan niyo. O sige, pasimple lang natin. Dalawang grupo naman ang pagpipilihan niyo. Pero wala na yan. Unang grupo, Yormes Choice. Matamis. Kabilang grupo, Ladies Choice. Ay kayo may sabi na hindi ako. Ay, tatawagan mo na rin. Mga batang Maynila talaga kayo. Yormes Choice, Nate! Pati sa pamilya nyo, sa kapag-anak nyo, sa empleyado nyo. Tapos na po, uwihan na. Masaya na ako. Harapin natin sila malala. Yung mga Ladies Choice, bigyan natin sila ng team song pagdating ng Mayo. Ito po. Nag-graduate na. Pag-graduate na natin lahat yun. Pwede? Huwag mag-iingat kayo. Maraming salamat sa oras na pinaglaloob niyo sa amin. Nakonsumi ba kayo? Masaya na kami. Pero mag-iingat kayo. At huwag kayong mawawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Makakatapos din tayo. Makakatapos din tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. At pagpalain na lang kayo ng buong may kapal. Panginoon! God first. God first. Thank you. Maraming salamat po, Yorme, Isko Moreno Tumagoso, and Vice Mayor G. Atienza, Pagkasupan, Apageta, Abong Yorme's Choice, ng Distrito